Okay, update tayo sa Davao City. Update, hindi ano lang. Kumbaga, gusto ko lang malaman ninyong mga hindi taga Davao City na dito sa aming downtown syudad, pinaka city proper, meron kami ditong tinatawag na peak hour, no? Or meron kaming tinatawag na area kung saan pinaka focal point ng lahat ng mga destination dito sa Davao City hanggang sa pinaka malalayong barangay. So ito yun, no? Ito yung tinutukoy ko na focal point. Ito yung CM Recto Street, kahabaan yan. That's CM Recto Street. Tapos ito naman ang Rojas Avenue, kung saan matatagpuan yung ating Rojas Night Market. Itong area na to dito matatagpuan yung mga buses na magdi-deliver ng mga pasahero papunta sa kanilang mga respective barangays in the districts, no? Mga population districts, for example, Kalinan, Toril, Tugbok, Bandog doon banda sa likod na nito. And saan pa ba, no? Mga Tibungko, Bunawan, lahat ng mga malalayong lugar away from Davao City, like mga more than 13 kilometers ang layo. So yun na yung sinasakay ng bus namin dito sa ngayon, ha. So dito kasi sa Davao City, papaalam ko lang sa mga taga Davao ulit, ha. Mag-isa mga taga Davao na hindi na alam to, meron kami ditong HPBS or High Priority Bus System, na yun na nga ang tawag na ngayon is Davao Bus System na siya. Na ang ibig sabihin ng High Priority Bus System is ano siya, no, yung meron siyang napaka high-tech, no, high-tech siya na bus. Meron siyang sariling linyahan, meron siyang sariling bus stops talaga siya, pick up point and dropping point area talaga siya. Tas mayroon siyang GPS tracker device kung saan malalaman mo kung gaano nakalayo yung bus na gusto mong sakyan or yung plano mong sakyan. And kunyari may anak ka na sumakay, matatrack mo rin siya kung saan na siya banda, no? Matatrack mo yung kanyang sinasakyang bus kung saan na siya banda sa Davao City. So yun po yung HPBS. Pero dahil nga yung HPBS, as far as I know, is parang ito lang, ha, hindi ako sure dito. Hindi ko na-review yung tungkol sa HPBS project na yan sa Davao City. So ano siya, parang napag-isipan yata ng City Government of Davao from 2014. Tapos ano siya, para siyang collaboration sa national and local government, like parang 100 million yata yung allotted na budget ng Davao City LGU. Tapos the rest is sa national fund na siya. At yun ay naisakatuparan sa panahon ni Tatay Digong o ni President Duterte. Ngayon may pondo na yata, parang hindi ko sure kung may pondo, pero ano bang pinaka-status talaga noon mga taga Davao, no? Paki-comment nga diyan. So yun na yun, bali parang pinondohan, pero parang hindi siya yata ang pinaka-priority kasi mas uunahin kasi yung mga build project, no? Yun naman kasi ang pinaka-flagship project ng Tatay Digong, yung kanyang build program, regional development, hindi lang sa Manila, Mindanao, Visayas, kundi sa buong rehiyon ng Pilipinas sa regional development. So ngayon, siyempre hindi kasi inisip or hindi kasi na-anticipate talaga ng mag-ama, no, ni Tatay Digong at ni VP Sara, ni dating Mayor Sara Duterte, na ang mangyari, na ganyan ang magiging mangyari kay PBBM sa ngayon na siya ay nagiging presidente na. Kasi alam naman natin, di ba, ewan ko lang sa inyo, pero ako bilang isang botanteng Pilipino, kahit pa si Sara Duterte ay ka-line up ni Bongbong Marcos, hindi ko pa rin iboboto si Bongbong Marcos kung hindi bit ang salitang continuity. Totoo yan, yung unity team, wala ako yan, walang unity team, wala sa akin yan. Ang sa akin kasi is yung continuity. Oo. So continuity ang sinasabi kasi ni Bongbong Marcos, kumbaga ang kanyang wala siyang plataforma, di ba? Wala siyang plataforma. Just like Basti Duterte, as far as I know, kay Mayor Basti Duterte. Ando naman ang kay Basti Duterte, meron siyang interview with Chito Samuntina, ha. Kung gusto yung malaman or makita yung tinutukoy ko, parang reference lang. Sige lang, try kong i-post yung link ng video ni Chito Samuntina na in-interview niya si Vice Mayor Basti Duterte nung araw, tapos mayor na siya. Bali, tinanong siya paano yung kanang plataforma, ano yung plano niya sa Davao. Ang sinabi niya kasi continuity, elevation of the poor, parang ganun. Basta kung ano yung nasimulan, safety, ganun. Kung ano yung nasimulan na Tatay Digong and at the same time ng kanyang ate VP Sara, ng ate Sara niya, na siyang Tatay Digong, ipagpatuloy niya lang, no? Tapos the rest is history, kumbaga parang tingnan na lang niya kung ano pang baka merong mga magagawa pa, no? So bahala na. So ang galing, sa totoo lang, hanga ako sa estilo din ni Mayor Basti Duterte. Hindi siya nagsasabi ng patapos, hindi siya nagsasabi na ganito ganyan. Basta
tahimik siyang gumagawa, ang galing. Di ba nakakatuwa, no? Yung ganun. Oh. Iba-iba naman kasi talaga ang atake ng mga mayor eh. So kung si VP Sara ganun din eh, no? Parang stricto sa trabaho, tapos nagtatrabaho siya ng secret. Hindi man sekreto pero ano siya, nagtatrabaho siya, may makakita o wala, no? So talagang ginagawa niya. So gulat na lang tayo na may marami ng mga development sa syudad natin dito sa Davao City. So, ganun naman si si acting mayor ngayon si Basti Duterte, continuity yung kanyang ginawa. So that means kaya ako naniniwala kay BBM na continuity din. So ano ba ibig sabihin ng continuity? Yun na nga, ipagpatuloy niya ang mga nasimulan ni Tatay Digong na hindi natapos kasi may mga proyekto kasi na nasimulan lang, may mga nasimulan noong 2016, 2017, 2018. So syempre 3 to 4 years to 5 years ang yung construction ng mga infrastructure, lalo na yung mga MRT, mga tulay, mga bridges, mga airports, lahat-lahat, no. So depende sa lawak, no, sa reach, sa lawak at laki ng proyekto. So it takes time talaga yan bago matapos. So may mga naaprubahan ang budget nung 2019, 2020, kaya hindi natapos agad-agad, no? Kaya matatapos yun sa time na ni PBBM. Ang problema nga lang dyan, sa panahon ni PBBM, wala siyang ginawa, no? Continuity na nga lang gagawin niya. Pagpatuloy niya na lang sana, aprubahan yung mga ponduhan niya, yung mga proyektong hindi pa natapos, hindi pa napunduhan 100%. Diba? So, yun na lang sana gagawin ni BBM, hindi niya pa nagawa. So, balik tayo doon sa continuity. So, yun ang sinasabi ko na, yun na nga, yung HPBS, High Priority Bus System dito sa Davao City, sana kung tinupad lang sana yung sinabi ni PBBM na continuity, pagpatuloy, kaso hindi at hindi yan na-anticipate ni Tatay Digong and at the same time ni Mayora Sara Duterte na magiging ganyan nga siya, lalabas yung kanyang ugali pala na wala pala talaga siyang budol pala, no? Oo, budol pala siya. So edi sana pinunduhan talaga to ni Tatay Digong itong HPBS natin. Edi sana hayahay na tayo ngayong mga taga Davao, hindi na tayo nasisiksikan dito na area during peak hour. Hindi tayo nag-aagawan ng masasakyang mga jeep, di ba? So, yun po yun. Bali, sa mga hindi taga Davao City, gusto ko ulitin sa inyo dito sa aming syudad, meron kaming tinatawag na peak hour around 5 PM to 7 PM. So, ang oras natin ngayon alas 7 na kasi, kaya wala na tayong makikita mga buses dito na yan na nga, mga bachelor tours, mga kung ano na pang mga buses, no, na nag-ooperate sa Mindanao, Davao region. So wala tayong makikita dito na nakaparada, nakapila para tutulong sa mga jeepneys na mag-deliver ng mga kababayan natin, mga empleyado at mga estudyante pauwi na kanilang mga tahanan kasi nga lagpas alas 7 na. Ngayon, yun na nga, sabihin ko sa inyo yun, parang gusto ko ipalan sa inyo na meron kaming peak hour dito na meron kaming tinatawag na FABS or PHABS na Peak Hour Augmentation Bus System, kung saan yun na nga tumutulong nga sila para tumutulong ang mga bus na yun, company na mag-deliver. Pero may bayad oo, hindi libre, pero at least kasi kulang nga tayo ng mga jeepney. Ngayon may mga jeep na tayo marami, walang sakay na kasi nga tapos yung peak hour. So marami tayong dito mga buses na makikita during around 5 PM to 7 PM peak hour. So yun yung rason bakit meron kaming 10 buses na dumating, moderno, bago, high-tech, no? Modern. Galing sa China. 10 unit yun para dito sila tutulong sila sa mga bus and jeepneys, no, na nag-ooperate dito, nagde-deliver ng mga pasahero papunta sa kanilang mga tahanan. Tutulungan nila yun para talagang masayahay ba ang feeling ng mga natin, mananakay, mga commuters. Air conditioned, high-tech, high-end, bago. At higit sa lahat, walang bayad, libre. So ito ho yun peak hour. Peak hour augmentation bus system, pero wala dito ngayong buses kaya silit tayo. Dapat dito tayo alas 6 pa lang. So yan lang Davao City, Duterte, Legacy, the best. Sa kayo, ano masasabi nyo? Meron din ba kayong peak hours yung lugar? Meron din ba kayong shortages sa inyong mga jeepneys? Of course, wala, panigurado wala kayong shortages sa inyong sa inyong mga jeep kagaya nito kasi hindi naman kayo na-phase out kasi wala naman kayong high priority bus system or bus system sa inyong mga syudad na kailangan i-phase out ang mga maliliit na jeep kasi magmo-modernize kami ng aming transportation dito para mas lalong magmumukhang Singapore na ang Davao City or Japan o ano man na ihahambing ng mga syudad na yan na nga, moderno, underground cabling system, tapos high priority bus system. Meron pa kaming libreng sakay na 10 bus units galing sa China yan na Yotong na 12 meter long and lowered, di ba? Napakaganda nun. Kita niyo naman sa mga video. Sa ano masasabi niyo dito sa Davao City, di ba? Ganda no. Lipat na kayo kasi
hihiwalay na ang Davao City sa gobyerno ng Pilipinas kasi walang kwenta ang gobyerno ng Pilipinas, ang sistema ay kurako. Oo. So pera-pera lang. Pag walang pera hindi mananalo except sa mga Duterte. So gusto namin ipagpatuloy yung legacy ng mga Duterte sa Davao City at gawin namin itong bansang Davao, no? People's Republic of Davao City. So kung nagawa ng Singapore na yumaman, from rags to riches talaga sila, ang Davao City rich na kami. Oh, rich na, no? Fifth wealthiest city in the Philippines. Next to Quezon City, Makati, Taguig, and Manila, ang Davao City. So ibig sabihin, hindi na kami mahihirapan na lalong magpapayaman sa aming syudad. And of course, Duterte pa naman, di ba? The best yan. Tapos Davao culture nagkakaisa. Disiplinado pa.